mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas. Praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang magandang Sabado na umaga sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Maraming aga sa inyo naming nakikinig diyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At diyan naman sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Comunidad Buenos Dias. At magandang umaga rin sa ating mga listeners sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Gayon din sa 1197 DXFE Davao. At sa mga narito naman sa Metro Manila na walang sawang nakatutok tuwing Sabado na umaga, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Atty. Chona Cruz Gonzales. At ako naman po si Atty. Jeremiah Belhica. Ito po ang inyong programang Tabas ng Batas dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at tayo po napapakinggan at napapanood sa ating pong Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At ito rin po ay napapanood ninyo sa Channel 185 sa Signal TV sa pakikipagtulungan naman po ng GCTV. At tayo ay sinasamahan din ng ating cute crew na si Absidi Ferrer. Gayon din ang ating prod text na si Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta at RTV na sina Aileen Valdez, Wenmark Balatucan, Angelica Calaya, Raymond Paner. Gayon din yung mga kasama natin dyan sa Bukawi Transmitter site. At sa punto pong ito ay nais naman naming pasalamatan ng ating pong mga kaagapay na kayo po'y patuloy naming nakaka-partner dito po sa Ministeryo ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa patuloy po ninyong suporta ay mahigit na 7 dekada, actually 75 years. Yes. Na natin na ibabahagi ang ating mabuting mensahe ng ating Panginoong Hesukristo. Sa mga nais naman pong maging bahagi ng ating pong ministeryo, pwede ho kayong magtungo sa ating pong FB page ng 702 DZAS FEBC Radio TV or bisitahin nyo na rin po ang aming pong website sa donatenow.febc.ph. Yan po yung one word, no? donatenow.febc.ph para naman po sa iba pang mga detalye. Okay, so bago ho tayo magpatuloy sa ating programa, ay pagkain pangkaisipan po muna. Ito po ay hango sa Filipos chapter 4 verse 6 to 7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin na may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at mag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Tamang-tama at napapanahon na ang verse na yan, mga verses na yan para sa ating lahat. Kaya wala tayong iba talagang panghahawakan today ang Panginoon. At ngayon, kung meron mo kayong komento, lalo na legal na katanungan, maaari niyo po yan ipadala sa amin sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. At habang naroon po kayo, please like and share. At sa pagbabalik ng Tabas ng Batas, ay tutungo na tayo kaagad sa ating unang segment na punto per punto. Kaya pag kayo maglilipat na istasyon, kami ay magbabalik kaagad sa ilang sandali lamang. Tabas ng Batas! Mga kaagapay, may bagong GCash QR code ang FEBC Philippines para mas mapadali at mapabilis ang pagpapadala ng donations gamit ang GCash.
Kung hindi pa po kayo pamilyar sa GCash, ito po ay isang mobile app na pwede ninyong gamitin para magbayad ng bills, bumili ng load at magpadala ng pera. At ngayon, mas madali na ring makakapag-donate gamit ang bagong GCash QR code ng FEBC Philippines. Ang bagong QR code ay matatagpuan sa ating website, febc.ph, pati na rin sa official social media pages ng FEBC Philippines. Kung nais ninyong mag-donate gamit ang GCash, siguraduhing isave at iscan ang ating bagong QR code. Ito ay isang magandang paraan upang makibahagi sa ating misyon para mas marami pang maabot ng mensahe ng pag-ibig ni Hesukristo. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng Panginoon. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Desktop Computers. Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Alright, so tayo po'y nagbabalik dito sa ating paboritong programa tuwing Sabado ng umaga, ang Tabas ng Batas. Ako pa rin po, si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzalez at nasa unang segment na tayo, ang punto per punto segment, kung saan tatalakay na naman tayo ng isang napapanahon at talagang very relevant na batas para sa kaalaman ng lahat. Kaya ano ba ang ating batas na bibigyan ng daan ngayong umaga sa ating diskusyon, Attorney Jeremiah? Nako, Attorney, hindi lang isang batas pero more on ano ba ang cost of transferring a land title. Yan. Ano ba ang mga kasi kung ano yan iba't ibang mga batas ang concern dito. Pero isang transaction lang normally pagpapalipat ng titulo ng lupa. Ayan. Ano ba ang mga binabayaran at sino ba ang magbabayad na to? Ang seller ba o ang buyer? No? Kasi marami nga pala tayong natatanggap na katanungan patungkol yan, Oo, kaya magandang bigyan natin ng pansin ngayon at malaman ng mga listeners natin, ano ba yung mga bayar? Kasi importante yung mga bayarin Oo, para napapaghandaan, di ba? Tama, no? Kaya kasi sa mga buyers at sa mga sellers, ang paglilipat talaga ng lupa can really prove to be challenging. No? It's a challenging experience dahil sa paperworks pa lang, pagdadraft pa lang ng mga papel, at pati yung mga fees na kinakailangan mong bayaran, minsan, susuko ka na, lalo na kung ikaw ay first-timer. Ano? At kung ikaw naman yung nagnanais magbenta ng iyong lupa, ano pa ang mga bagay na dapat mong i-expect na babayaran mo o babayaran naman ng iyong mga buyers, no? Kaya simulan natin ang ating diskusyon sa ano ba ang mga fees na associated sa pag-purchase ng property, ano? Ang una diyan is yung tinatawag na yung cost of transferring the land, no? Yung fees na ito ay kinakailangan bayaran kung sa tuwing ikaw ay bumibili o ikaw ay nagbebenta, nagdo-donate o kaya naman nagmamana. Kaya pala ang mga normal na mga pamamaraan kung paano na ililipat ang isang pag-aari o titulo ng lupa. Binili mo yan o kaya dinonate mo yan o dinonate sa'yo o minana mo. Ayan ang mga kadalasan. Kasi yung sinabi niya kapag gratuitous transfer, ibig sabihin ay walang bayad. Ay binigay sa'yo ng libre. Whether yung nagbigay sa'yo na libre ay buhay pa, yun ay donation. Kung patay na ang nalipat sa'yo ng libre, ay yun ang tinatawag na mana. Ano? So, meron din mga taxes na binabayaran dyan. No? At ang pagpapatitulo sa iyong pangalan ay napakahalaga dahil ito ang nagiging katibayan na ikaw nga ang tunay na may-ari ng lupa. Regardless kung ikaw man ay buyer o ikaw ay donee o ikaw naman ay tagapagmana. Kinakailangan ilipat mo ang pangalan ng titulo sa iyong ang certificate of title na nakapangalan sa iyo kung ito ay nasa sa iyo na. No? Marami kasi dyan, attorney, na ayaw ilipat kasi
may gastos, no? Huwag na natin ipalipat. Minsan ho, risky din ho yan. Oo, at saka Hindi ho ninyo. paano, 'di ba? Paano, sabi nga paano may enjoy yung fruits noong property na 'yon, no? Kung hindi naman lilipat sa legal na paraan yung o pagsasalin ano ng mga property. At saka siguro na isip ng mga ano natin ano mga kaagapay natin ano bakit ang daming mga dokumentong kailangan sa pagsasalin Mm-mm. kasi po pag ho kasi lupa hindi mo naman maibibigay physically. Yes, tama. Kaya Oo. po kailangan ng mga kasulatan po, mga dokumento. Hindi katulad ng nagbenta ka ng cellphone, no? Oo. Nililipat mo lang yung cellphone sa kanya, di sa kanya na yan. Oo. O yung Oo. delivery na tinatawag. Pagkalupa, Yes. kinakailangan po ang delivery talaga niyan is in the form ho ng mga dokumento. Mhm. Ayan po yan. Ano po? So, kaya ang pinaka mahalaga na parte, isa sa pinakamahalagang parte ng sinisigurado na tama ba ang paglipat ng lupa sa iyo o paglipat mo ng lupa sa iba ay ang malaman ang mga tamang babayaran. Di ba? Mm. So, kaya Hindi tayo simula mo, makakaligtas dyan. Hindi tayo makakaligtas dyan, lalo ng taxes, di ba? lalo na taxes, no? So, ano ba ang mga fees at ang mga taxes? No, iba ho yan, may fees at may taxes na kinakailangang bayaran at ang mga porsyento, no, nung amount ng fees o taxes base sa halaga ng bentahan ng lupa. Ano? During the time na nagkaroon kayo ng bentahan o yung transaction cost ninyo. Okay? Mm-mm. So, ang una ninyong kinakailangan siguraduhin bago ho ninyo ipalipat o maibenta o maipalipat ang titulo ng lupa ay tinatawag na unpaid real estate taxes. Ano? Kinakailangan yung mga amilyar ay Mm. kinakailangan ninyong i-check kung ang property ba na yan na inyong ibinebenta o binibili ay meron bang mga utang sa local government. No, ito yung tinatawag na real property taxes na ito yung makikita niyo naman sa City Treasurer's Office. Ano? Kung meron ng mga utang yan, ay kinakailangan bayaran po muna. Mhm. No? Ang pangalawa, no, normally attorney ito ang sikat kasi ito ang medyo malaking binabayaran, yung capital gains tax. No, ito po ay Yes. computed as 6% ng selling price according sa iyong deed of sale, yung nakalagay sa bentahan, o kaya naman sa zonal value na din-determine ng BIR, whichever is higher. Kung ano ang mas Mhm. mataas. No? Kung kasi may iba kasi pala attorney na dina-downplay yung halaga, yung value ng Oo. property para Mm-mm. makameno sa taxes. Kaya Mm-mm. sabi ng BIR, hindi, kung mas mababa pa yan doon sa zonal valuation namin, ang zonal valuation ang siyang Ang masusunod. masusunod. Pero kung mas Mm-mm. mataas sa zonal valuation yung contractual cost, di yung deed of sale ang masusunod na amount. Ano? So capital gains tax, 6%. No? Ang Mhm. second is yung tinatawag na withholding tax. Ito yung nag-a-apply lamang ang withholding tax kapag ang seller ng property ay isang korporasyon o Mhm. katulad ng isang developer. No? Nagkakaroon yan ng withholding tax. Ang sunod, mahalaga din, is yung transfer tax na binabayaran naman sa local treasurer's office. Itong transfer tax na to ay binabayaran kapag ikaw ay nagbebenta o kaya yung barter. No, yung barter yung palitan na, Mhm. sige, bigay ko sa iyo yung lupa ko, kapalit naman ng kondo mo. Ayan, parang barter yun, no? O kaya ano bang ibang mga method ng transferring ng ownership ng title ng real property at ito naman ay binabayaran ng 50% of 1% o yung 0.5% nung halaga nung property. Pero kung sa loob ka ng Metro Manila, ito ay kadalasan 0.75%. Ibig sabihin, Mhm. 75% ng 1%. Yan yung tinatawag na transfer tax. Meron din transfer tax naman na binabayaran pala, kadalasan rin sa BIR. Itong transfer taxes naman may be owed to the BIR kung ang property ay donated, ang transfer tax naman ay in the form of donor's tax. Ayan, ano? Kung ang property naman ay via inheritance, ito yung tinatawag na estate tax. Depende Mhm. na rin sa computation yan. Meron silang Mm. graduated value. Depende sa laki ng estate o depende sa laki ho ng donations na ginagawa. Ang panglima ba? Ang taxes ulit
ang documentary stamp tax. Ito yung kadalasan sinasabi natin na DST. Ito naman ay kadalasan 1.5% ng selling price o ng zonal value din o kaya naman ang fair market value kung ano ang mas mataas, no? Ito naman ay yung binabayaran mo para sa mga dokumento na iyo namang ini-execute. At yan puro BIR yan at LGU. At kung natapos mo na ang bayarin mo na dyan sa BIR, sa LGU, ikaw ay makakakuha ng Certificate Authorizing Registration at pwede ka nang tumungo sa Register of Deeds, pero may babayaran ka pa rin. Babayaran mo doon ay... Sabi, dami na nito, Oo, dami na. Ito yung tinatawag na registration fee sa kanila. Ito naman ay commonly set at 0.25% ng selling price. Zonal valuation o kaya naman yung fair market value, whichever is higher. Okay, so yan ang mga binabayaran mo sa gobyerno. Pero, baka yung nagtatanong, attorney, man yung mga broker, hindi ba binabayaran yun? Kung meron ho kayong broker, meron din ho yung babayaran. No? Depende po kung sino ho ang nagbroker. Pero kadalasan, ito po ay nanggagaling mismo doon sa nagbenta. Ano po? Minsan may 3% o 5% na broker's fee, depende na po sa inyo pong napag-usapan. Okay? Pero mabilis lamang idadagdag ko, sino ba ang magbabayad? Magbabayad niya mga yan, ano? Okay, ang common practice po kasi kapag ikaw ang seller, ikaw ang magbabayad ng capital gains tax kasi ikaw ang kumita, withholding tax kung ikaw naman ay sa korporasyon, o anuman mga real estate taxes na kinakailangan bayaran. At yung sinabi ko rin, yung komisyon ng broker. Anong ahente. No? At tatandaan ho ninyo ngayon sa batas natin, kinakailangan ng isang broker ay licensed na. Yes. Kung hindi siya licensed, kinakailangan siya ay ahente ng isang broker. Ibig sabihin, under siya ng isang broker. Ano po? At meron na rin mahigpit na karampatang parusa dyan. Kung ikaw naman ang buyer, ang mga kinakailangan mong bayaran, kadalasan ay ang documentary stamp tax, transfer taxes, registration fees, RD, Register of Deeds, at yung ibang mga incidental at miscellaneous expenses incurred during the registration process. Okay, so yan ho ang mga bagay na kinakailangan ninyo bayaran. Mabilis na review, yung real property taxes, capital gains tax, withholding tax, transfer taxes sa LGU, at transfer tax naman po sa BIR, documentary stamp tax, at ang registration fee. Ano po, ng RD, at kung kayo naman ay meron pong ahente o broker, yung commission po nila, no, na nagre-range sa 3% to 5%. Kaya po sa aking experience ay kadalasan doon ho sa pagpabayad pa lang ho ng mga registration fees at ng mga taxes ay mga additional 10% po ang inyo pong nadaragdag ho dyan na babayaran. At kung meron hong 3 to 5%, dagdag pa ho yun para naman sa mga broker. So, alam nyo na rin kung paano nyo pepresyohan ang iyong binibenta o binibilong property. Okay? So yan, at sana nakatulong sa kanila ang ang mga information natin. At nawa hindi nakadagdag sa kanilang iintindihin at isipin, no? Pero wala ho tayong choice kung nais natin kasi ganun no, bawat transaction, bawat salin, meron talagang karampatang tax na nakalakip diyan, at kung atin namang susumahin, kung hindi po naman natin kasi gagawin yan, hindi naman natin iaayos, di ba? Hindi mo rin nga, kaya nga yung mga tinatanggap natin katanungan, di ba, nasa mother title pa, nasa apo na, kaapu-apuhan na, hindi pa napaparte yung property, hindi nila mapakinabangan pare-pareho. Kasi nga, hindi inaayos. Kaya po, yes, may mga ganito pong proseso, pero mainam pa rin po na unawain at sundin natin yung tinatalaga ng batas para po mas maging maayos yung ating pong, lalo na yung mga property, no? Maging maayos yung ating pong pag-handle itong mga bagay na ito. So thank you very much sa ating napakagandang discussion sa ating punto per punto segment.
Okay. Sige ho, sa atin ng pagbabalik dito sa ating programa, ay wag ho kayong aalis dahil tayo naman ay pangungunahan ng ating pinakamamahal na Attorney Chona para sa isa hong napapanahon na panukalang batas na sa akala at panukala. Kaya wag ho kayong aalis, babalik ho kami dito lamang sa Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Ang FABC Philippines office ay may bago ng lokasyon. Ito ay sa 38th floor, 1 Corporate Center, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. Para sa inyong mga katanungan, narito ang bagong telephone number ng FABC, 8654-0859, o mag-email sa info@fabc.ph. Salamat sa inyong suporta sa FABC Philippines. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. 702 DZAS FEBC Radyo TV Radyo TV Agapay ng Sambayanan. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay, ugnay sa mga panukalang batas. Akala at panukala. Alright, so tayo po nagbabalik muli dito sa ating programang Tabas ng Batas. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belica. Tayo ay naririto na po sa ating napakagandang segment, ang Akala at Panukala. At Attorney, ano ba ang ating panukalang batas na ating pag-uusapan ngayon? Oo, eto ngayon ang Senate Bill 2230, an act providing for the control and prevention of obesity. Nako. And appropriating funds thereof. So, merong may funds ay appropriate pa dito. Oo. So, ito daw, in line with Article 2, Section 15 ng ating Constitution. Ano ba sinasabi ron? Sabi, the state shall protect and promote the right to health of the people and instill health consciousness among them. So, this bill aims to establish a comprehensive nationwide anti-obesity campaign to control and prevent obesity among Filipinos. So tingnan natin saan ba nanggagaling itong panukalang ito, bakit may proposal na ganito ang ating mambabatas. Sabi, worldwide about 800 million individuals are affected by obesity. 800 million Dami, no? Predisposing them to a higher risk of developing cardiovascular diseases, diabetes, and certain types of cancers. Alarmingly, obesity has also surfaced as a significant risk factor for severe disease during the COVID-19 pandemic. Okay. Alam mo ba na meron akong kilala na bata pa, no, pero because of yung weight niya is more than what is para bang prescribed sa edad niya at sa height niya at yung other factors considered. Sabi ko morbidity daw yun dahil siya. Oo, nasa type na ng obese, oo. So comorbidity daw. So ngayon nakita din nga dito rin sa the part na explanatory note na parang factor na siya. It's a significant risk factor. So making individuals with obesity twice as likely to be hospitalized upon testing positive for COVID-19. So parang meron ng ganyang studies. So obesity traditionally perceived as a health concern primarily in high-income and developed countries. O naman, kasi sagana pagkain sa kanila, no? At masasarap ang pagkain na nila, no? Na serving. Isa pa yan, no? Now, the DOST's Food and Nutrition Research Institute reports that around 27 millions are overweight and obese. 27 million. Out of na tayo? 110 million? So, yan, I mean, it's still a significant number. Paano kaya nila na measure? Oo nga, no? Yun. That DOST to. So, I think in the
committee hearing ito, pag-uusapan to. So saan ako ngayon data, di ba? So over the last 2 decades, the prevalence of overweight and obesity among adults has almost doubled, increasing from 20.2% in 1998 to 36.6% in 2019. Currently, the rates of overweight and obesity among adolescents, so ito yun ito yung isang concern natin, have more than doubled from 4.9% in 2003 to 11.6% in 2018. So, syempre maraming nagsasabi yan, kasi, di ba, yung ating mga kinakain ngayon, yung madali nating mabili, madali, lalo na no pandemic, syempre madaming mga online stores din na nagsulputan at since wala naman tayong gagawin, ano? Siyempre, pag nanonood ka pa ng mga pelikula sa bahay, kumakain ka din. O-order ka ng pagkain, ang bilis ipadala sa'yo at di ba, makakapili ka ng all sorts of food. So, kaya lang, yun nga, nag-add naman ito doon sa hindi lamang sa timbang kung hindi doon sa pagiging unhealthy raw ng ating mga kabataan. So sabi rito, if no proactive measures are undertaken, the overall rates of overweight and obesity are projected to continue rising, potentially resulting in over 30% of Filipino adolescents being overweight. So yun ang isang gustong i-address dito, no? Dahil imagine adolescents pa lang, kung 30% na ng adolescents natin overweight and obese by 2030, di ba? Meron ding meron ding effect yan sa ating healthcare system. Kaya ang sabi rito, ito ay from Landscape Analysis on Overweight and Obesity in Children, Philippines. So may pag-aaral, yun ang projection. Now, multiple reputable organizations, including DOH and National Nutrition Council, and Philippine Association for the Study of Overweight and Obesity. Meron palang ganon, di ba? Philippine Association for the Study of Overweight and Obesity, and Nutrition Center of the Philippines, WHO, and United Nations Children's Fund have collectively raised the alarm over the escalating obesity rates in the Philippines. Ayan, so merong ganyan talagang projection. Kaya ang panawagan ng ating mambabatas, it is crucial for the government, in line with its duty to look after the health of the Filipinos, to acknowledge obesity as a growing problem among us. With that recognition, it is high time that we come together to put a proactive and comprehensive plans into action to curb this health issue. Kasi hindi lang yung pagdagdag ng timbang or yung pagtaba nga ng labis, kung hindi kasi yung kaakibat na sakit na dala-dala nito. Kaya imagine, kaya sabi niya, I seek the immediate passage of this bill, di ba? So, tingnan natin, paano gagawin? Ano ang detalye nito, no? So, ito yung Anti-Obesity Act of 2023. Kasi baka nag-iisip, baka ikukulong yung mga obese. Hindi naman, hindi naman pwede yun, So, more on information campaign ito, no? At Section 3, medyo nakahinga na maluwag yung mga listeners natin, So, ang Section 3, dinefine yung obesity. So, ano ba yung obesity o yung sinasabing mataba, Ang sabi rito, it refers to an excess proportion of total body fat, usually diagnosed when a person's weight is at least 20% more than his or her normal or ideal weight. 20% more in percentage. Hindi pounds, ha? Ibig sabihin, kung ikaw ay ang ideal weight mo lang ay 100 at ang weight ay 120. Ayun. Diba? Ano na kaagad yun? Overweight na, no? Obese na agad, obese. Oo nga Sabi rito kasi overweight or obese, It is usually measured in body mass index or yung BMI and is affected by, but not limited to, age, in gender mode, genetics, environmental factors, physical activity, psychological factors, illness, and medication. So ang gagawin daw, according to Section 4, is National Anti-Obesity Campaign. Ayan, national, so nationwide. Sabi rito, it is hereby mandated that there shall be a national anti-obesity prevention and control program to
to be implemented by a multi-agency, multi-sectoral committee chaired by the Department of Health, and the program shall be multi-agency effort in controlling and preventing obesity in the country. And among its component activities include, awareness and prevention programs. Number 2, provisions for consultations at the nearest health centers. Number 3, conduct of information and education campaign on the prevention and control of obesity. This program shall be implemented by DOH, DOST, DILG, DepEd, and LGUs with the assistance of the NGOs and people's organizations. So, para daw sa ating DOH, kailangan ay mag-stimulate ng development, improvement, and implementation of new strategies and interventions to improve our understanding of obesity, its causes and effects. Mag-design din daw ng project ang DOH and studies to help identify ways to better describe the impact of obesity and reduce medical complications. At mag-coordinate din daw dapat ang DOH sa DepEd in the development of appropriate health education strategy to inform the public on obesity prevention and control, and to encourage collaborative activities with DOST, DepEd, NGOs, and other sectors. So gayon din, ang barangay daw kailangan i-encourage din, i-require sila mag-allocate ng funds to implement National Anti-Obesity Prevention and Control Program, mag-enact ng local ordinances that will support this National Anti-Obesity Prevention and Control Program, at i-ensure daw na ito ay makomply. So, kailangan magpasa sila ng mga ordinances regarding this. And Department of Education naman, kailangan daw magkaroon ng education program through school health teaching or curriculum ng anti-obesity education program. Meron din collaborative activities with other agencies, and meron din proper information and education in the relevant subjects in elementary and high school levels, and i-implement ang mga preventive actions na ipapapasa, ipapa-implement ng DOH. So, wala dito about yung extra rice or walang ganon. Wala. Kasi dati yata, oo. Di ba parang meron in the past? Ang penalty pagja-joggingin ka sa oval. Hindi ganun ba? Wala namang nakalagay dito? Wala naman. Wala naman nakalagay dito. Pero siguro doon sa kanilang paglikha ng mga programa, lalo na ng DepEd at ang DOH, malamang ay isasama naman nila talaga doon na kailangan ang mga LGUs, ang ating mga eskwelahan ay magpa-implement ng mga programa para sa physical education. Di ba? Daw nakalakip yun sa mga bata, yung PE, yung mga physical activities. Yeah. So, anong take mo dito? Anong iyong comment? Napakahalaga kasi ako alam mo naman na attorney, sa pag-uusapan natin, ongoing concern kaya at ako'y talagang sa taong ito, isa yan sa aking pinag-praise sa Lord. At nakita naman natin ang resulta, At nakita kitang nag-indulge in sports activities. Very good. Kailangan. And yes. I think, talagang siguro hindi lang yung sa dami ng pagkain, yung quality rin ng food. And at the same time, siguro sabi nga nila, it's not about what you eat sometimes, but it's what's eating you inside. Kasi di ba? Yung mental health and yung mental psychological stature or yung position status ng tao, minsan yun ang nagtutulak talaga. Stress ka sa trabaho. Meron stress eating. Stress eating, di ba? Oo. Doon binabawi. That's right. So, that's very important. And I think, sabi nga, ang biro nga nung ibang pastor na kilala ko, ang bisyo lang daw ng Kristiyano kumain kasi hindi daw pwedeng yung ibang bisyo, kaya pagkain na lang. So, yun ang kanilang nangyari. Pero it's very important talaga that maitulak yan para mabigyan din ng support siguro sa murang edad, and ang suggestion ko nga talagang isama rin yan yung psychological aspect talaga of tama din
Oo, meron din may component din. At alam mo, maaalala natin yung mga sinasabi ng mga lolo-lola natin dati. Mm. Talaga yung pagkain ng gulay, hindi ba? Gulay, Pampahaba daw ng buhay. Di ba? I mean, buhay, those little things at yung paggalaw-galaw, di ba? Talagang Right. may ano siya, may value talaga siya. At ang Panginoon, marami pang gagawin sa buhay natin, di ba? At magandang tayo ay healthy at fit para naman po maging effective din tayo no doon sa pinapagawa ng Panginoon sa atin habang naririto tayo. So, yan po ang ating binigyang daan na panukalang batas, ang Senate Bill 2230 o Anti-Obesity Act of 2023. Sa ating pagbabalik naman ay natako na tayo sa ating blockbuster segment, ang Payo de Asunto. Bibigyan daan na natin ang inyo pong mga legal na katanungan. Kaya tutok lang kayo dito sa Tabas ng Batas. Kami po ay magbabalik sa ilang sandali lamang. Tabas ng Batas! Puno na ba ang inyong mga piso para sa Radyo Coin Banks? Maaari na po itong ibalik at kumuha na ng panibago sa mga sumusunod na bookstores, drop-off centers, branches. Praise Christian Bookstore, CLC Karuhatan at Malolos branches, PCBS branches, Mandaluyong, Masagana, Monumento, EDSA Cubao, Eton Centris, SM Fairview, SM Marilao, SM Dasmariñas, Los Baños, Santa Rosa, Imus at sa Back to the Bible Bookstore tuwing Miyerkules hanggang Biyernes lamang. Para sa paraan kung papaano ipapadala ang inyong naipon na coin bank through bank deposit o GCash at iba pang katanungan, mag-text o tumawag sa 0947-333-5605. Maraming salamat sa inyong pakikibahagi sa gawain ng Panginoon sa radyo. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines, 75 taong nagpapahayag ng mabuting balita ni Hesukristo. On air, online, at on the ground. FEBC Philippines. Ang bawat tagumpay, Diyos ang nagbigay. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto. Okay, so tayo po ay nagbabalik na dito sa ating blockbuster segment, ang Payo de Asunto, na kung saan susubukan po natin sagutin namin po ni Attorney Chona ang inyo pong mga katanungan. Sige, Attorney? Oo, eto na ang unang katanungan na ipinadala sa atin at kailangan natin pakinggan tong isang ito, ha? Kaya, okay, so take it away. Ano po ang ating unang question? Hello po mga attorney. May nakukulong po ba talaga sa hindi pagsusustento ng tatay sa anak? Okay. Ayan, so kasi marami rin ganito ang sitwasyon, na may hindi nagbibigay ng sustento ba? Alam niyo ba, ano yan, ha? Violation against Women and Children Act yan, Yan ay paglabag sa isang batas, na meron pong kinalaman sa hindi pag-aabuso. At alam mo pala, na ang pag-aabuso ay hindi lamang yung physical. Kung hindi, meron ding tinatawag na economic abuse. Abuse. Di ba? Oo, kaya doon papasok itong sustento na ito. Pag hindi nagbibigay ng sustento, pwede po na economic abuse, At dahil may economic abuse, pwede pong makasuhan under VAUSI na tinatawag or Violence Against Women and Children Act. At kung atin pong titingnan ang kanyang batas, dahil ito ay mayroong penal provision, sasabi natin na may pagkakakulong pala dahil criminal case. Dahil ang sabi rito, ang nagva-violate daw po ng mga provision ng batas na ito shall suffer the penalty of 1 year imprisonment and a fine or multa of not more than 500,000 pesos. Mm-hmm. Kaya ho ang sa inyong katanungan, kapag kayo po'y kinasuhan, maaari ho kayo makasuhan ng violence, ng VAUSI, Violence Against Women and Children, ay meron ho yung karampatang kulong. Ngayon, kung kayo po ay kinasuhan lamang ho na tinatawag na support, yes. Kung civil case po yan, ay kayo ho'y pagbabayarin at pwede ho kayo i-compel ng court na magbigay po ng sustento. At ang refusal po ninyo to do that, actually, ay maaari din ho kayo ma-contempt kung kayo po hindi susunod.
So, in short, meron hong paraan na maaari humakulong ang tao that would refuse to give a support kung kaya naman niya. Mhm. Yeah. At bilang magulang naman, 'di ba? Yun na lang yung appeal natin. Bilang magulang, maski nagkaroon po ng hindi pagkakaunawaan yung mag-asawa, wag naman din pong madama yung mga anak, ano, at masustentuhan pa rin yung kanilang mga pangailangan. Kasi kawawa naman yung mga bata, ano. So, yan po. O pakinggan natin, ano, ang isa pang katanungan. Pakinggan natin tong ating second question na mula sa ating listener. Good morning, attorney. Pahingi po ng advice. Maitanong ko lang po. Kapag ang mag-asawa walang anak at namatay si husband, maipamamana po ba sa wife ang lupa? Kasi itong lupa namin, mana ito galing sa magulang ni husband. Okay. Ayan. So, in this case, ay mag-asawa, walang anak, namatay si husband. Oo, No? Dahil, oo, may naipamana naman doon sa, ano, no, na lupa doon sa husband, no? Namatay na nga siya. So, yung bang naipamana na yun, na lupa kay husband, mapupunta lang lahat doon sa wife kasi wala silang anak. Ngayon, ang sagot kasi dyan, attorney, syempre, ang priority kung yan ay may anak, no? At ang sagot, sabi ng batas, kung may anak, syempre, ang kalahati agad ng estate ay mapupunta sa anak. Pero, ang asawa naman ay makakakuha ng bahagi ng kung gaano kalaki ang makukuha ng isang anak, no? One legitimate child. Pero kung walang anak, walang descendant, ang sabi ho ng batas dyan is yung ascendant. Ibig sabihin yung magulang o kaya yung mga lolo at lola. Ano po, sila ho yung parang tatay yung magiging anak. Ibig sabihin, paghahatian ho ng asawa at pati po ng mga ascendants. Lolo at lola. Tanong, paano kung wala na rin si lolo, si lola? Si hindi kasi nabanggit sa atin, no? Oo, hindi nabanggit, Oo. But we are extending our discussion. Yeah, oo. Kaya nga, attorney, kung may kapatid naman, sabi ho, pwede rin ho ang kapatid na maging tagapagmana kasama ng asawa. At sabi ho ng civil code dyan, ay ang kalahati po ay automatic na mapupunta sa asawa at yung iba naman po ay doon ho sa mga natitirang mga kapatid. Ayan po. So, hindi naman ho lahat sa asawa. Kung wala na ho talaga tagapagmana, walang kapatid, walang asawa, walang kapatid, walang magulang, at walang anak, pwede na po si asawa ho ang makakuha po ng lahat. Ayan. So, ito isa pang katanungan. Sabi niya, may lupa po ang magulang ng asawa ko, no, sa probinsya. Ang inquiry ko po, may karapatan ba ang katabing lote, yung pong nasa gilid at likuran, na mag-resist magpapasukat kami ng lote to determine the exact boundary of the lot? May legal na titulo po. If magpilit na ipahinto, sino ang dapat lapitan to mediate? Alam mo, mabibenepisyohan din yung katabi ninyong lupa kung tutuusin mo, hindi ba, attorney? No? Kasi kapag nagpasukat kayo, malalaman din nila at malalaman din ninyo ano ang eksaktong boundary ng inyong pag-aaring lupa. Gayon din siya. No? Kaya, actually, this will benefit you both. Kaya, bakit siya magre-resist? Maliban na lamang kung hindi ba? Na merong hindi ayaw may madiskubre, no? Yeah. Oo. Pero karapatan po nyo yan bilang may-ari na alamin, ano, ayon doon sa titulo na hawak ninyo, yung meets and bounds sa tinatawag, hangganan ng inyong pag-aari. Ngayon, kung ayaw po, pwede pong humingi kayo ng tulong sa inyong barangay para po magitan sa inyo kasi karapatan po ninyo iyang gawin sa inyong property. Kaya po, katulad ho na sinabi ni Attorney Chon, ay karapatan niyo po yan. Lalo na kung ang papasukin naman ho na magsusukat ay yung inyong property. Property nyo, oo. Hindi naman ho kayo pwedeng i-prohibit. No? Baka kasi iniisip na pumasok kayo sa property ng iba para sukatin ninyo yung property ninyo. Yun ho ay maaari ho sila magtangi ho niyan kasi doon ho sa property nila kayo pumapasok. Pero kung kayo mananatili sa inyong lugar, ay wala naman ho pwedeng mag-prevent sa inyo. Ayan, tingnan natin susunod na katanungan naman. Ito ay pag-upa naman daw sa isang commercial space. Sabi niya, nag-down po kami ng half, 20,000. Ang binigay lang po, acknowledgement receipt.
Then yung ipapapirma na po, yung contract of lease, ayaw po nilang pirmahan at hindi ibabalik ang 20,000 dahil sa acknowledgement receipt nakalagay, non-refundable kahit never kami nag-operate o naglagay ng mga gamit sa commercial space. As in, wala po. Wala raw kontrata kasi, ang sabi niya, kaya ang gumawa ay tao sa BIR para mag-process ng business permit. So may side ano siya, no? Info siya na wala yung contract of lease. Kaya ang gumawa ay tao sa BIR para mag-process ng business permit. Pero hindi sinabi ano yung ginawa ng sinasabing tao sa BIR, no? So namingi siya ng advice. Kung may karapatan daw silang magkaso para sa 20,000 po namin. Hindi rin po sila uma-attend ng hearing. So may kaso na. So they filed a case. Most likely for recovery ng 20,000. Ano? Hindi niyo po binanggit kasi dito. No? So dinidemand nyo lang yung dinown ninyong 20,000. Pero parang tila, hindi nagkatuluyan yung lease. No? Hindi, dahil hindi raw sila nakapasok doon sa commercial space. Hindi sila nakapaglagay ng gamit. So sa mga tuwid, ang aming pong pangunawa, hindi po natupad. Ano man yung inyong pinag-usapan na pag-upa ninyo doon sa commercial space. Kung kaya, dinidemand nyo ngayon, ibalik na lang sa inyo yung dinown ninyo na 20,000. Yeah. Ang tanong ho dyan, ano ho bang katunayan nila na nagkaroon ho kayo ng renta at ito po pa yung non-refundable? So, kung wala hong malinaw na usapan po dyan, ay maaari ho kayong humingi at hindi nyo naman ho nagamit ho yung property, ipabalik yung binigay nyo hong pera. Subalit, tandaan ho ninyo, ito'y 20,000 pesos, so ito po ipapasok sa small claims court lamang. So, napakadali na lang ngayon mangolekta ng utang kapag ito ay hindi lalagpas ng 1,000,000 piso. Small claims at medyo mabilis-bilis na rin, attorney, ang proseso, no? nila. Oo, kasi nga naman dati, ang maniningil ka lang ng 10,000, 15,000, dadaan ka pa sa korte, mas malaki pa Kaya ang nga, ginastos. oo. Pero sabi rito, hindi rin sila uma-attend ng hearing. Kung yan po ay nasa korte na, meron pong proseso, meron pong paraan ang korte para po, hindi ba, either, syempre, kailangan mapuwersa silang umattend, or kung hindi man, di ba, maaari pong pwede na magdesisyon ng korte Oo, dyan. yes. Pwede na magdesisyon in favor ninyo na siya lamang humarap sa korte at nagpresenta ng ebidensya. So, hintayin po ninyo kung ano magiging order at Or decision baka ng sa korte. barangay naman yung hearing, no? So, Yun, hindi rin pwede niya rin. nilinaw, no? Oo nga, hindi rin nilinaw. Kasi kung yan po ay sa barangay naman, di certificate to file action naman. Oo, para maklaim po ninyo yung 20,000. Kasi meron lang acknowledgement receipt nakalagay, non-refundable. Yeah. Oo, mukhang hindi pa yata legit yung. I mean, di ba, minsan may mga receipts lang na ano di ba? Yes. Nabibili lang natin sa tindahan at di ba, na hindi naman talaga yung nakaregister sa BIR, etc. Okay, so ito ang sa pangkatanungan, sabi niya, kung kasal po ba ang lalaki sa Pilipinas at matagal nang hiwalay, ngunit hindi pa ito naanal, at nagpakasal uli ang lalaki sa ibang bansa, pwede bang makasuhan ang lalaki? Salamat po. Nako. Alam mo, interesting yan kasi normally yung tinasabi ninyong kaso ng bigamy, no? Yung bigamy na yes. kaso kasi ito ay pagpapakasal ng 2 beses. Ng isang tao na kasal na at siya ay nagpakasal ulit Pakasal habang ulit, oo. buhay pa yung kanyang unang asawa at legal naman ang kanilang kasal at hindi naman napapawalang bisa ang kanilang kasal, nagpakasal ulit. Pero Yes. sinabi kasi dito, attorney, nagpakasal ulit ang lalaki sa ibang bansa. So yan ang isa sa mga question na kasi ang criminal law natin is territoriality na tinatawag, kung ang ito'y napaparusahan. Ang jurisdiction natin dito lang sa Pilipinas. Sa Pilipinas, kung crimes, no? Kung ang crime ay nagawa sa ibang bansa, doon ho sa ibang bansa maaring makasuhan. Pero kung ang pangalawang kasal ay i-rehistro po dito sa Pilipinas, ayan ho ay dyan ho maaari ho kayong makasuhan ng bigamy. So, interesting yung katanungan na yan. Oo, kaya
minsan naman kasi din, dito rin papasok yung maski pagpalagay na natin, 'di ba? Kasi merong sinasabing pagkakataon na, yung bang yung bang kasal lang doon sa ibang bansa, kikilalanin na rin natin dito, Sa 'di ba? May Pilipinas. mga ganyan pa, 'di ba, no? Kung Opo. let's say daw yung Pilipino ay naging American citizen na, for Yan. example, at nagpa-annul siya, nag-divorce. Oo. Oo, yan ba, kikilalanin na rin natin dito. Alam mo, may mga ganyang komplikasyon din, Tama. no? Kaya Oo, nga but, kapag sila ay irinihistro nila yung kasal nila sa ibang bansa dito sa Pilipinas, kasi hindi naman makita ng Pilipinas kung kinasal kayo sa ibang bansa, hindi naman oo, malaman ng registry natin dito. Maliban na lang kung iyong ipaalam dito. No? So, as mm-mm. far as the Philippines is concerned, ay hindi ka pwedeng magpakasal sa pangalawang tao nang ikaw ikasal pa dito sa Pilipinas. Ano Ayan. po? So, pero in so far as yung pong katanungan, ang concern ay pwede bang makasuhan? Eh nga po, kung criminal case, eh nga po kung bigamy, ang naiisip po ninyong kaso, yan ay criminal case, di ba, wala Oo. tayong, mag-file ka man dito kasi, di ba, nasa ibang bansa yung lalaki, hindi natin alam, baka nagbago na rin ng citizenship. So may kaunting mga limitasyon at komplikasyon yung ganitong sitwasyon. Ayan, so yung isang katanungan naman sabi niya, may nakasanlap po sa akin na maliit na pwesto. Ang usapan, 2 years. Pinaupahan ko na lang dahil hindi na ako nakapagtinda. Nakaligal po ang aming papel. Nag-end po ang contract namin last May 28, 2023. Ngayon, di po nabalik ang pera ko. Ayaw ko na po sa pwesto. Gusto ko na lang sana makuha yung pera. Ano po ang magandang gawin ko? Mm. Salamat po. So, may nakasanla sa kanya. Mm. So, hindi na natubos. Oo. Oo. Bagay pala, May 28 lang. Oo, kailan lang ito? Oo. Wala May pang isang buwan. period pa, no? May period pa Yes, ng redemption. that's right. So, Oo. nakasanla, yung tama ba ang aking pagkakaintindi? Sa kanya isinanla yung pwesto na Yes. yun, ano? At Yes. sabi 2 years, ang pagkakaintindi ko dun sa inyong katanungan, after 2 years ay babayaran na siya nung Dapat. pagkakasanla, ano? Mm-mm. At kaya ginawa niya ay pinaupahan na lang niya ito dahil hindi naman daw siya nagtitinda, no? Walang source of Pero income. Oo. oo, kasi na pagkatapos daw ng kanilang kontrata Hindi na ay nabalik yung hindi na pera. binibigay yung pera. Mm-mm. No, siguro balik niyo ho yung inyong kontrata, ang inyong pong pinag-usapan. Ano po? Kung doon po sa inyong kontrata ay malinaw na kapag siya po ay na siya ay magbabayad by the end ho ng kontrata na yan, ay maaari po ninyong padalhan na po ng demand letter sila. Yes. Ano po? Yan ho, Mm-mm. first step lagi na sinasabi namin ni Attorney Chona. Padalhan niyo po ng Oo. demand letter. Hindi naman kinakailangan sa abogado. Kahit kayo po, linawin nyo lang na siya binibigyan ninyo ng sapat na oras. Maaring 10 araw, o Mm-mm. 7 days, o 10 days, na bigyan ho ninyo, ibalik ho ang pera sa inyo. Kung wala pa rin po, ay yan na ho ay pwede na ho kayong mag-demand sa kanila ng legally. Ano po, pwede nyo rin Mm-mm. kayo mag-file ng kaso. Kung sabi nga ho namin ni attorney kanina, kung ito ay less than 1 million pesos, ito po ay small claims ang inyo pong maaaring Oo. file para mabilis po sa small claims court. Oo. At kung nais naman yan, kasi ganun man nangyayari, no? Kapag may sinanla sa'yo, hindi ka nabayaran sa takdang panahon, pwede mong ilitin yung property, no? Yes. Pero mukhang Oo. hindi siya interesado doon. Ang gusto niya, mabalik yung pera. So, Tama. kaya yun po, nawa po doon sa pagpapadala niyo ng sulat na nagsasabing ayon sa inyong napagkasunduan ay dapat nabayaran na kayo ngayon at dapat bigay na nga niya yung nautang sa inyo ayon sa inyong pinag-usapan, hindi ba, tumalima na lang at maibalik po sa inyo yung Tsaka hiniram attorney, na pera. kailangan din natin silang paalalahanan natin mga kaagapay na hindi nyo ho pwedeng automatically na napupunta sa inyong pagmamayari ang Oo, may lupa. proseso. Oo, kasi iba, hindi, isinanla sa akin, hindi siya napagbayad, akin na ito. Ay, hindi Hindi ho ho. gano'n. Yes, Ibig that's sabihin right. ho ng pagsasanla is kung hindi ho makapagbayad, yung binigay hong pinangsanla po nila na property ay maaari hong ibenta
para bayaran ang utang. Ayan po ang ibig sabihin niyan ay kapag ito po ay automatically na inappropriate ninyo sa inyong sarili, ay that is tantamount to theft. Yan po ang sabi ng batas po natin. Kaya ho, ay ibenta ho ninyo muna. Ibig sabihin magkaroon ho kayo ng extrajudicial or ng judicial sale po ng property. Pero yun nga, dahil ang gusto niya ay balik yung perang nakuha, demand letter po muna. Para po, balik lang po muna sa inyo. Ayan. So, yan na lang po, yung ating oras para dito sa ating payo de asunto. Pero kung hindi niyo napakinggan po yung ating kasagutan, pwede niyo pa rin balikan sa ating Facebook page, ang 702 DZAS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas FEBC. Okay, so kung hindi ho namin nasagot ni Attorney Chona ang inyo pong mga tanong, ay abangan niyo po sa susunod na Sabado. Sa mga may legal concerns po, ay maaari ho kayo mag-message sa aming pong Facebook page. Pwede rin po kayo mag-send ng inyo pong audio o video messages ng inyo pong mga katanungan. Ngayon naman po ay dadako na tayo sa ating prayer time. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa isa pang pagkakataon na kami po ay makapagkaroon ng balitaktakan, palitan po ng impormasyon at isa pong napakagandang pagkakataon na kami po ay that we were able, Lord, to answer some questions, Lord. Yes. Pero tinataas po namin sa inyo ang bawat isa po na aming mong mga nakasubaybay at nakinig sa programa at nakikinig ngayon, Lord. Lahat po nang naaabot ng amin pong mga boses at tinig, abutin niyo po sila, O Diyos, ng inyong pong pag-ibig, ng inyong pagmamahal, anuman ang kailang pinagdadaanan, Panginoon, ay maranasan at maramdaman po nila na kayo po ang nagtatanggol at kayo ang kumakalinga sa lahat po, O Diyos, na mga nangangailangan. Lord, we also lift you up, Lord God, ang aming pong bansa, ang aming pong bayan. Panginoon, ikaw po, Panginoon, ang siyang patuloy na kumilos at magpakilala sa Panginoon sa amin pong bayan, sa mga taong bayan, sa aming pong mga leaders. At Panginoon, gamitin mo pong patuloy, Panginoon, ang bawat isa sa amin upang maging channel, Lord God, and avenue, Panginoon, ng inyong pong blessing. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Amen. Salamat po mga kaagapay sa lahat po ng mga tumutok sa radyo, sa online, via Facebook at YouTube. At syempre sa Channel 185 via Signal TV sa GCTV. Kami po ang inyong mga kakampi sa batas. Tuwing Sabado ng umaga, ako po si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez na nag-aanaya sa inyong lahat. Kasamahan kami muli sa susunod na Sabado sa parehong oras at himpilan. Kaya at lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin, kakampi mo ang batas. Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.